Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Marcos Jr. dumalo sa pagtatapos ng PMMA sa Lighirang Class of 2026. Wherever your journey takes you, you will uphold the proud reputation of a Filipino seafarer. Iyan ang sambit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng 327 graduates ng Philippine Merchant Marine Academy na ginanap sa San Narciso, Zambales noong Biyernes. Buo ang paniniwala ng Pangulo na ipagpapatuloy ng salighirang Class of 2026 ang pagiging mabuting halimbawa ng Filipino seafarers na kilala sa buong mundo sa pagiging profesional, mahusay at may dedikasyon sa trabaho. Nangako din ang Pangulo na patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang suporta nito sa education and training ng ating seafarers upang masiguro na patuloy silang makakapaglayag saan man sila dalhin ng kanilang tungkulin. Ayon sa Pangulo, bukod sa mas pinalakas na training and education, kumilos din ang pamahalaan upang pagandahin ang certification systems, i-upgrade ang mga facilities at equipment, at pinaigting ang ugnayan sa ating international partners para tiyakin na nakakasabay tayo sa global standards. Iginiit naman ni Pangulong Marcos Jr. na laging nakabantay ang pamahalaan sa kalagayan ng ating mga kababayang marino. Saan man sila maglayag ay makakaasa ang ating mga kapwa Pilipino sa tulong ng gobyerno. More than 200 years ago, a small nautical school opened its doors inside Intramuros. That school would move from street to street, changing its name again and again until it would later be known as the Philippine Merchant Marine Academy. They carried with them a light that proved their sense of duty to our motherland. Today, that same light is entrusted to you. Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, the diploma you receive carries with it the confidence of an industry that recognizes the excellence of Filipino seafarers. As you sail across the globe, know that you have with you the hopes of your families, the lessons imparted by the Academy, and the support of a nation that believes in you. Once again, congratulations, fair winds and following seas. Pangulong Marcos Jr., suportado ang project para sa kapakanan ng pedestrians at commuters. We'll give all-out support to this. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin ng nasabing proyekto na gawing mas ligtas at kaaya-ayang gamitin ang kahabaan ng MT Villanueva Avenue na kilalang choke point ng lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang pag-aatubiling nagpahayag ng suporta ang Pangulo sa proyekto na maaaring maging pioneering project na gaganapin o gagamitin sa iba pang urban areas sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim ay sisimula na ngayong buwan ang road upgrades sa lugar. Mas malawak at obstruction-free sidewalks, maayos na bike lanes, maliwanag na solar street lights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa mga PWD. Ilan lamang yan sa aasahan ng lahat ng commuter sa oras na matapos ang proyekto. Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon, yung punong malalaki. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada natin. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung, we have to change that mindset talaga eh. Yung active mobility. Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kung makikita niyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Reni for Naga City. Very excited kami. Malapit na tayo mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and the active transport project natin with the city of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo, nakamark na tayo. Tapos ito yung lay-by, no? Yeah, pweto na tayo. Ganda naman ng wires. Ang linis, no? Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga. And hopefully, In the country. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacanang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng senator? Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At nung May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sarang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Sa kasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson, and you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Kung mapapatunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this? Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino pa po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lehitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya.
Hindi gawa-gawang intriga, hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad at isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito. Quick follow-up na lang po, ma'am, or related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Dizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue? Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hangga't wala naman pong naipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon? Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya at ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo. Ano pong reaksyon niya nung napanood niya? Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it? Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tess Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino. Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese ambassador. Si Secretary Tess Lazaro na po yan. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin? Wala po, hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin at ang sabi rin po ng Pangulo kahit sino po ang maapektuhan nito kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Pero ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still meron pa ring naniniwala that there is, including Representative Antonio Tino. He mentioned na obviously there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang? Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tino, na di umano nakasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso nang walang ebidensya. So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiiral dito sa ating bansa.
Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tinio, tingnan natin kung ano maging reaction niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiiral ebidensya. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September, October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita nyo po kung gaano kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Nico Clavano, meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan to isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Tinio laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases now. Sunod na tanong, Christian Bascones, PRTV. Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi na ipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na gano'n? Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggit niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo. Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBI Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBI Director, ang NBI Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito? Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kung hindi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila na tugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones
na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Thank you, Yusek. Sunod na tanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupusuan na po ba yung Pangulo na umawit po ng lupang hinirang on Monday? Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang ehekutibo, ang Office of the President, dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po, simpleng okasyon, ang gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po, pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po, sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya? Si PBBM po. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niya na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo. Na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Sunod po na tanong sa Medellin, Mrs. Mirror. Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program po. Actually, patuloy pa rin po yung fuel subsidy. Kasi nandiyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion, katulad ng sinabi po natin na manggagaling po sa 2025 Continuing Fund. At ang fuel subsidy program or Pantawid Pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implementa po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector.
Bale, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At Um, saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year? Okay, so ngayon, Sam, hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy. Aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas. Thank you po. Tapos Mm. last na lang po, bukod po ba dun sa fuel subsidy tsaka contract servicing, may iba pa po bang other interventions na kino-consider yung government dun sa mga PUB drivers and operators? Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye. Thank you po, ma'am. Follow-up question, Eric Kasinaking, Business World. Good afternoon po. Energy Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply? Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat ng ahensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito. Okay po, ma'am. Yung following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension. Is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products? Ngayon, wala pa tayong impormasyon patungkol dyan. Pero ipagpapaalam ko po at para malaman natin na update. Thank you po. Student na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Well, the Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying, lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the US-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacanang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way? Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interes sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ng Pangulo na lahat ng po na gagawin ay naaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displace man ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin to at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Bases Conversion and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation.
The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for host and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroong environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. At magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa istriktong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan. And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na nasa atin pa rin yung control over this project. Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even a square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito. Follow-up question, Allen Limos, The Manila Times. Hello po. Just to follow up on the Pax Silica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace daw po sila because of the Pax Silica issue. Ano pong measures natin regarding that po? Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan. Sunod na tanong, Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, Yusek. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari una kasi napatay yung American, yung marine biologist. And then yung vlogger na supporter ni BBM. And then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba ang Malacanang sa mga nangyayaring to? Alam po natin at kare-report lang din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan. One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM? Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo. Thank you, ma'am. Sunod na tanong, Ace Romero, Philstar.
Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President? Meron po. Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting? Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bas-bas na magsabi patungkol dito. Salamat po. So then, I follow-up question, Sir Ivan Mayrina. Kami Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe than for example the previous administration? Ano ho yung how do you respond to that? Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at naha-highlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaaring ipagpunyagi dahil hangga't maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at na-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde. Sunod na tanong, Harley Valbuena, IBC 30. Yusek. Yusek, may nabanggit lang po si Secretary Banoy Lopez last week sa PMMA event na may present daw po kay Pangulo perhaps within the day or within the week yung result po ng study sa additional actions under the uplift, especially for the PUV sector. So baka po may details na dito and baka ma-include po doon yung desisyon na ibalik yung 1 peso fare hike. Wala pa pong update. Pagka po may update na, pag naibigay niya na po sa Pangulo at napag-usapan na po to, ibibigay ko po sa inyo. Habol po na tanong, Ace Romero, Philstar. Yusek, may we know kung meron nang na-appoint na bagong Armed Forces Chief of Staff? Hayaan na lang po natin ang Pangulo magsabi niya. Sige po. Maraming salamat. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa regional media. Questions gathered po from or through the Philippine Information Agency sa Cagayan Valley mula kay Dan Balisi ng FBN DZCV Tugigaraw. Patuloy po na isinusulong ng Department of Agriculture ang paggamit ng hybrid seeds upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga ng pataba, makinarya at iba pang gastusin sa produksyon. May nakahanda po bang karagdagang subsidiya o assistance package ang administrasyon para sa mga magsasaka ngayong darating na planting season upang mapagaan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kanilang kabuhayan? Yan pong bagay na yan ay naibigay na po sa atin at napag-usapan na po yan. At ito mismo ay galing sa Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, nagbibigay na ngayon ang DA ng mga binhi at pataba para sa ating mga magsasaka. Nakatanggap ang mga magsasaka na may 2 hectares and below na lupa ng libreng pataba at binhi ngayong planting season. At bilang tugon din sa El Nino, pinag-uusapan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga maaapektuhan nito, lalo na sa mga talagang di makakapagtanim dahil sa kawalan ng tubig. At magkakaroon din po ng cloud seeding operation sa linggong ito sa Magat Dam upang madagdagan ang tubig sa Magat Dam na sumusuporta sa mga magsasaka para sa kanilang patubig. Katuwang ang DA ang Philippine Air Force para sa proyektong ito. Sunod na katanungan mula kay Teddy Gamas ng Novelco Kidlat Radio FM. Matagal nang kinakaharap ng Nueva Vizcaya ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga bayan ng Diadi at Santa Fe.
dahil sa road repairs, aksidente at pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan. Kinilala na rin ng Provincial Development Council at Regional Development Council ang pangangailangan sa pagpapalawak ng National Highway. Maaari po bang matulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng road widening project upang mabawasan ang traffic congestion at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista? Yan ang timing. Dahil nakausap natin si Secretary Vince Dizon at pupunta siya at bibisita siya sa nasabing lugar at pabibilisan ang mga proyektong katulad ng road widening ng National Highway tulad ng ginagawa sa Maharlika Highway ngayon at sa iba't ibang parte ng bansa. So makakaasa po sila at bibisitahin po ni Secretary Vince ang nasabing lugar. Huling katanungan po mula kay Wilma Baliton ng DWRV Bayumbong. Nagsusulong ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa pangunguna ni Governor Jose Gambito ng rehabilitasyon ng Bagabag Airport upang mapalakas ang turismo at pamumuhunan sa lalawigan. Bagamat naglaan na ang Department of Transportation ng paunang pondo para sa rehabilitasyon, maaari po bang suportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng proyekto at ang paglalaan ng karagdagang pondo upang ganap na maisakatuparan ang modernisasyon ng paliparan? Nakausap natin si Secretary Banoy Lopez at iniutos sa kanya na i-prioritize ang Bagabag Airport. Ito po ay popondohan at sa ngayon po ay maglalaan muna, kinausap po ni Secretary Banoy ang CAAP na maglaan muna ng pondo habang hinihintay po ang budget mula sa 2027 GAA. Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo, Yusek. Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao. Muling nakipag-ugnayan si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga lokal na pamahalaan ng nasabing isla kasama ang Land Transportation Office, law enforcers at ibang kinatawan ng sektor ng turismo. Maliban sa pagsulong sa mga batas sa imigrasyon, layunin din ng pakikipag-ugnayan ni Commissioner Viado na isulong ang responsableng turismo at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Magsisimula rin ang Bureau of Immigration ng kanilang capacity building seminars ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang pagre-refer ng mga kaso at interagency coordination. Iminungkahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving, at pagmamaneho ng lasing. Binigyan diin naman ng Bureau of Immigration na manatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., isinusulong ng pamahalaan hindi lang ang kapakanan at seguridad ng taumbayan, kundi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas. Walang maiiwan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 20,000 na mga manggagawa, magsasaka at higit na nangangailangan sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor ang nakatanggap ng mahigit 174.6 million pesos na ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangunguna ni Labor Secretary Francis Tolentino, may kabuuang 174 beneficiaries ang nabigyan ng mahigit 7.4 million pesos na livelihood grants sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP, sa pakikipagtulungan sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association. Nais ng Pangulo na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinatitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Hinihikayat naman ng mga kawani ng DOLE na magpatuloy sa paghahatid ng mas maayos na serbisyo publiko. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay sumusuporta sa iba't ibang proyekto,
katulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, livestock production, vegetable farming at maliit na negosyo upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ang mga beneficiaries. Naglaan din ang DOLE ng pondo para sa tupad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libu-libong beneficiaries sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor. Kabilang sa kanilang gagawing proyekto ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis ng mga kalsada at iba pang gawaing pangkomunidad. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.